Mr. Paulo Avellino and Miss Kim Chu. Abay, eto na, binigyang linaw na, no, ang usapin patungkol sa intriga tungkol sa kanilang prenup issue. So, yun ang ating pag-uusapan for today's video. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong panonood at palagi ang pagsubaybay. So, mainit na pinag-uusapan sa mundo ng showbiz ang tambalang Kim Pao matapos umugong online ang usaping tungkol sa umano'y prenup agreement ni na Kim Chu at Paulo Avellino. Kahit wala pa mang silang opisyal na pag-amin tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon, para sa maraming netizen, tila kakaiba na raw na umabot agad sa usaping prenuptial agreement ang dalawa kahit hindi pa malinaw kung sila na nga ba officially. Ngunit dahil sa matinding chemistry, sunod-sunod na proyekto at mga sweet interaction nila sa publiko, hindi maiiwasang maging sentro ng intriga ang kanilang tambalan. Sa nakaraang mga buwan, lalong lumakas ang paniniwala ng fans sa may espesyal ng namamagitan kina Kim at Paulo. Bagamat nananatili silang tikom sa tunay na estado ng kanilang relasyon, marami ang nakapapansin sa pagiging komportable nila sa isa't isa sa interviews, events at social media interaction. Nagsimula kasi ang bagong usap-usapan ng may ilang entertainment circles at social media users ang nagbiro tungkol sa posibilidad ng prenup sakaling umabot sa kasalan ang dalawa. Ang ilan pa nga ay kinukumpara ang sitwasyon sa mga naunang kontrobersya tungkol sa prenup issue ng ibang celebrity couple nitong 2026. Kasi diba lalo na't ngayon, napaka-trending po ng issue ni Miss Bea Alonzo patungkol po sa kanyang prenup with Mr. Vincent Co. Kaya po naipasok yung issue ng prenup dito po kay Kim Chu at Paulo Avellino. So, sa social media platform at na mga Reddit, maraming fans at netizen ang nagbigay ng kani-kanilang opinion tungkol sa Kim Pao relationship. May mga naniniwalang matagal nang may namamagitan sa dalawa, ngunit pinipili lamang nilang panatiling pribado ang kanilang relasyon. May ilan ding fans ang nagsasabing mas gusto nila matahimik lamang ang relasyon nila Kim at Paulo upang maiwasan ng mga pressure at intriga mula sa publiko. Ayon po sa ilang comments online, mas okay raw kung mag-aanunsyo na lamang sila kapag handa na silang magpakasal kaysa dumating sa matinding public scrutiny, which is very very true, 'di ba? Alam natin na isa sa mga hindi kagandahang nagaganap sa showbiz ngayon na kapag kayo po ay nag-declare na kayo magjowa, sinisira kayo. Kapag naman po sinasabi na kayo na parang hindi pa kayo magjowa, parang mas okay talaga na ilihim na lang. Hindi may kakailan na isa sa mga Kim Pao sa pinakamainit na love team ngayon sa Philippines entertainment industry, kasi matapos ang kanilang matagumpay na collaboration sa kanilang mga malalakas at talaga namang masasabi nating trending na mga programa or mga talagang proyekto na pinagsamahan, sa isang interview kamakailan, inamin ni Kim na masaya siya sa closeness nila ni Paulo at ramdam niya yung growth sa kanilang partnership. Hindi man diretsa ang pag-amin ng relasyon, marami ang nagsasabing tila obvious na may special na connection na yung dalawa. Dagdag pa rito, naging usap-usapan din online ang mga Valentine gesture ni Mr. Paulo para kay Kim. At ayon pa sa report, si Paulo raw ang nagpadala ng flower kay Kim nitong Valentine's Day. Bagay na ikinatuwa ng aktres. Para sa fans, isa na naman itong indikasyon na may malalim ng samahan ang dalawa. Dahil dito, hindi na iwasang magkaroon ng samot-saring haka-haka tungkol sa kanilang future bilang posibleng couple. May ilang netizen pa nga na nagsasabing baka raw wedding bells na ang susunod para sa Kim Pao tandem. So kasabay nito, may mga pag-usbong na mga biro at memes online tungkol sa prenup agreement. Sa Pilipinas, malaking usapin pa rin para sa publiko ang prenup, lalo na kapag celebrities o mayayamang personalidad ang involved. Maraming tao ang may magkakaibang pananaw tungkol dito.
Kaya naman ayon po sa mga legal expert, ang prenuptial agreement or prenup ay isang legal na kasunduan sa pagitan ng dalawang taong ikakasal at kung paano hahatiin o poproteksyonan ang kanilang properties at finances habang kasal o sakaling mauwi sa hiwalayan. Sa mga nakaraang linggo kasi, naging di umano'y malaking usapin, no, ang di umano'y na udlot na wedding ni Bea Alonzo at Vincent Co dahil sa allegedly prenup disagreement. Dahil dito naging hot topic sa showbiz at social media ang prenup issue kahit sa ibang celebrity couple. Kaya naman nang mabanggit ang Kim Pao sa mga usaping prenup, marami agad ang nag-react. Ang iba ay natatawa lamang habang ang ilan naman ay nagsasabing masyado na daw advance ang intriga dahil hindi pa nga sila officially umaamin sa publiko. Yung dalawa, pero may mga prenup issue na. Para sa ilang fans, malinaw raw na seryoso ang closeness ni Kim at Paolo kasi sa dami ng project nilang magkasama at sa paraan ng kanilang pakikitungo sa isa't isa, tila hindi na raw ordinaryong love team, chemistry lamang ito. Ngunit meron din naman mga nagsasabing baka mas pinipili lamang ng dalawa na manatiling pribado ang kanilang relasyon upang maproteksyonan ito mula sa toxic side ng social media at showbiz industry. Actually, yun po talaga yung rason nun kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi nila inaamin sa publiko kung ano man yung relationship na meron sila ngayon. Kasi yun yung way nila, paano nila po proteksyonan yung relationship na meron sila. Hindi rin may kakailan na parehong dumaan sina Kim at Paolo sa mga controversial na relasyon noon. Kaya naman posibleng may maingat na sila ngayon pagdating sa paglalantad sa kanilang personal na buhay sa publiko. Si Kim Chiu, pinakasikat na aktres sa television host sa bansa. Mula nang manalo siya sa reality show ng Pinoy Big Brother na noon 2006, tuloy-tuloy na yung kanyang tagumpay sa telebisyon, pelikula at endorsement, 'di ba? Alam naman natin yan na talagang hindi po siya nabakante kasi may mga galing ng bahay ni Kuya na parang paglabas ng bahay nawawala na, pero si Kim nanatili po siyang prominent, nanatili po siyang may halaga sa showbiz at ngayon mas may pinatutunayan pa siya. So sa issue po ng prenup is parang nananatili pa ring tikom ang bibig netong si Miss Kim at si Mr. Paolo Abilino kahit na ito po yung naging talk of the town dun po sa isang social media platform na talagang binabanggit pa yung pangalan ni Kim, tinatag si Kim, binabanggit pa yung pangalan ni Paolo para lang po makuha nila yung sagot ni Paolo at ni Kim with regards to this. Pero as of this moment kasi parang naiugnay lang or nabuksan lang po yung isyong ito dahil sa mga isyong naglalabasan. Pero sa ano ko naman kasi si Kim Chiu kasi 'di ba parang alam natin na Chinese din siya. Kaya naman parang iniisip din ng ilang mga fans na baka daw maging issue ring yung prenup kay Miss Kim kasi nga tradisyon po ng mga Chinese. Pero kasi may mga Chinese din naman na hindi naman ganun kahigpit when it comes to prenup, when it comes to 3 Chinese rules. Kasi sa 3 Chinese rules na yon doon magkakatalo. Doon po kasi kay Bea, 3 po yung Chinese rules na pinairal. The prenuptial agreement, which is yung hatian ng yaman, na kung ano man yung yaman na meron si yung lalaki ay hindi maaaring ihatiin dun sa babae. Na parang mayaman na kasi si Vincent Co, bilyonaryo na siya. Marami tagapagmana pa siya, 'di ba? Kaya yun yung nakalagay. And then isa sa mga umalma si Bea patungkol dun sa anak. Na kapag daw lumabas yung anak ay naghiwalay ang mag-asawa, yung anak daw ay mapupunta doon sa lalaki, hindi sa babae. Yun yung mga Chinese rules na pinaiiral po nila. Tapos isa pa sa mga umalma din si Miss Bea is nung sinabi po ng doon sa prenup na titira sila doon po sa bahay nung parents nung lalaki, which is labag din po yun sa kalooban ni Bea. Kaya po yun yung nangyari. Kaya yun yung pinangangambahan ngayon ng mga netizen na baka daw pairalin din yung Chinese tradition or Chinese rules na meron, 'di ba? At yun yung maging dahilan ng kanilang hindi pagkakaunawaan. So antayin natin, wag tayo masyadong magmadali. Wala pa naman sila sa punto ng ganun eh. Kung sakasakali man dumating sila sa punto na yun, is talagang makikita naman natin kung ano yung magiging reaction nila with regards to this. So kayo po, anong yung saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone!